Hey yo, what up guys? Nagbabalik na naman tayo sa ating 3D printing series. Ito ay magda-download tayo ng mga 3D files online tapos ipiprint natin at i-check natin ang kanilang functionality. I-review na rin natin. At para sa video na to, i-download natin galing MakerWorld yung file na tableside data cable clamp. And then, papakita ko na sa inyo yung updated settings sa ating Bamboo Studio kasi nag-adjust ako ng parameters doon. Let's go! At sa Bamboo Studio, ang ating updated setting, pupunta kayo dito sa icon na to and then Machine G-Code. Punta kayo sa time-lapse. Mapapansin nyo, nag-adjust ako sa G1. Naglagay tayo ng Y direction, 175. Para ma-move yung bed natin kapag nag-detect ng picture. Yung dati nating G-code ay naka-0 lang siya. Naka-X lang siya pag yung head ay nag-click na sa shutter. Ngayon ay binago natin yung setting, in-adjust natin papunta sa unahan yung bed. Para nasa likod lang yung ayan, makikita nyo dito. And then, set nyo lang yung gamitin natin yung new. Ito, quick setting lang. Wala na tayong babaguhin dyan. 15 overlap. 15% speed. Wala na rin tayong gagalawin dyan. Dito tayo mag-a-adjust sa support. Enable support. Tapos 3. Naka-auto lang. Tapos build plate only para hindi siya magtatouch siya sa inyong model. And then, wala na. Yun lang. Punta na tayo sa others. Tapos doon, kung gusto nyo mag-adjust ng i-click nyo lang yung ribbon para ma-adjust yung width nung ating ayan, lagyan nyo to smooth. Kailangan yan lagi pag mag-timelapse video kayo. May prime tower. Tapos, slice nyo lang. Ganun lang kabilis setting nung yung file. Tapos, check nyo kung may mga overlaps. Gaya nun. Yung ating bolt screw ay medyo sabit sa 3 nung ating clamp. Ayan, na-adjust na natin. Then, print nyo lang. Tapos, turn on nyo yung time-lapse. Tapos, send. Ito na yung actual time-lapse video. Ginamitan natin siya ng ibang camera kaya medyo iba pa yung setting natin. Phone camera lang siya, pero yung focus niya ay nag-a-adjust. Makalipas ang 1 oras mahigit, ito na yung ating finished product. Yung prime tower, makikita nyo kung hindi natin nilagay yung prime tower sa time-lapse, medyo pangit yung edge. Yan. Ito yung nakakapagsalba sa ating model para maganda yung printout. Kaya okay lang na to na pangit ang itsura. And then ito yung ating bolt. Yung pang-lock natin. Ayos naman. May konting stringing pero sa filament na yun. Then, alisin lang natin tong ating 3 support. Ayan. Konting stringing lang siya pero all goods naman. Ito yung ating 3 support. Then, maganda yung pagkaka-setting natin ng kanyang support distance. Wala dun sa ilalim. Kaya hindi siya masyadong dumikit na ganun at medyo ayos pa naman yung itsura ng ilalim. Fit natin ngayon kung papasok to. Medyo maganit pero since PLA lang ginamit natin at saka hindi naman natin siya lilipat-lipat, maano din yan, mag-i-smooth. Ngayon, kumuha tayo ng cable pang testing natin kung sakto lang yung size niya. Okay naman, magandang fit. At hindi matalas yung kanyang corners para ma-damage yung
cable. Ayan, naho-hold niya, masi-secured niya ng ayos. Ang kinuha kong file ay yung para sa makapal na lamesa. Ayan, makikita nyo ay meron tayong bakal sa gilid kaya mas mahaba yung kailangan natin na file. Ayan. Pag na-clamp naman natin, ayos na, matibay na siya. Kung papansin nyo, hindi nahuhulog basta-basta yung ating mga cable. At kaya niyang i-hold ang 5 cables sa design na to. And then, ang functionality niya is maayos. Dali lang siya gamitin, walang kahirap-hirap i-clamp. At may option para sa mga makakapal na lamesa. Ito ay 35mm, yung kapal ng desk ko. At na-clamp naman niya. Ayun, kung may manipis kayong table, mayroon doon file na mas maikli lang. At para sa rating, sabi kong 5 out of 5 to. Functionality and design wise, all goods. Hanggang dito na tayo, hanggang sa susunod na video. Huwag niyong kalimutan mag-like, share, and subscribe. A peace!